Pinag-aaralan ngayon sa Senado ang usapin ng posibleng paglilimita sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Ayon sa isang senador, nagiging weak o mahina kasi ang mga kabataan ngayon dahil dito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ang mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Tinawag na mahina ni Senator Robin Padilla ang mga kabataan ngayon dahil umano yan sa sobrang paggamit ng social media. Sa pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media, tinalakay kung dapat bang limitahan ang paggamit ng social media ng mga kabataan. Ayon pa kay Committee Chairperson Senator Robin Padilla, posibleng dahil din sa social media kaya mainit na usapin ngayon ang depresyon at mental health. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Ayon naman kay Senator Loren Legarda, dapat pag-aralan ang impluwensya ng social media sa mga kabataan. Kalimitan kasi, dito na nagiging dependent ang mga kabataan para makakuha ng validation. At ito na rin ang nagiging paraan ng pagsusocialize. Reconcile age-based prohibition with the constitutional protection of free speech. Thus, restricting access to these digital ecosystems amount to a form of deprivation of expressive participation, validation dependency. Maraming followers nag-like o clickbait, anong tawag dyan? Bakit siya marami? Ito pala ang dapat gawin para dumami ang followers. So, validation dependency. But if you don't have social media, you traverse the world in a different way. And it's not instant gratification, so you learn to earn it, right? And then you have points of comparison, but maybe not the way how instant and how varied it is in social media. Ayon naman sa isang UP professor, nararapat lang na malimitahan ang mga kabataan sa social media. Base nga rin sa pag-aaral, kahit sa ibang bansa, dapat may limitasyon sa screen time at hindi dapat mawala ang gabay ng magulang sa paggamit ng gadgets ng mga bata. Kahit nasa Amerika, no, ang sinasabi, pag 18 months and below, sana walang screen time. Kasi paano ba natututo mga babies? They really learn best through social interaction, hands-on exploration. So, yun po ang pero yun nga, kailangang gabayan yung mga magulang. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.